Welcome po sa inyong lahat. Master Galen na naman po. Kumusta po kayo? Ang tatalakayin po natin ngayong araw na ito ay ang tungkol sa cerebral palsy. Tatalakayin po natin ito para yung mga buntis po dyan at yung mga nagbabalak pang magbuntis, maiwasan na magkaroon ng isang anak na merong cerebral palsy. Kaya panoorin po. Ano nga ba ang cerebral palsy? Ang cerebral palsy po ay ang pagka-damage ng underdeveloped na utak ng isang sanggol, siya man ay nasa sinapupunan pa o naipanganak na. Ang pinakadahilan po talaga doon ay ang pagkawala ng oxygen sa kanyang utak. So, kung hindi pa po develop yung utak ng isang sanggol, maaari pong mapigil na doon yung pag-develop niya. So, ganun po yun. Kasi po, pag develop na yung utak ng isang sanggol, nagkaroon siya ng damage doon, hindi na po cerebral palsy ang tawag doon. So, ang cerebral palsy po, ang pagka-damage ng underdeveloped na utak ng isang fetus o ang isang sanggol. So, ang mga marami po manifestasyon to, andyan po yung pagkaparalisa, yung diferensya sa posture, yung diferensya sa mga paggalaw, at kung ano-ano pa. So, tatalakayin po natin isang-isa, i-divide po natin yung sa tatlo. Kasi po, kahit nasa sinapupunan pa lang, pwede nang magkaroon ng problema para maging cerebral palsy. So, di-divide po natin sa prenatal, perinatal, at saka postnatal. So, yung perinatal period po, maraming factors doon na pwedeng mangyari para magkaroon ng isang bata ng kondisyon na ganon. Ang una po dyan ay yung irradiation. Yung irradiation po, ito po yung halimbawa yung nanay niya o nag-undergo ng gagaya ng x-ray. So maaari pong makaapekto yun sa sanggol na nasa sinapupunan niya at mag-cause ng pagkawala ng oxygen papunta sa utak ng nagde-develop na sanggol at magkaroon ng cerebral palsy. Sunod naman po yung mga maternal infection. So kung yung nanay niya po, yung nanay ng bata, nagkaroon ng infection during na buntis siya, isa rin pong factor siya na sanhi. Kasi po pwede mong mai-transmit yung infection na yun papunta po dun sa bata. At sumunod naman po yung prenatal anoxia. Yung prenatal anoxia po, yun yung pagkawala ng oxygen sa bata kasi po dahil nagkaroon kayo ng problema sa placenta. Kasi yung placenta po, doon po kumukuha yung fetus ng oxygen sa nanay niya kasi hindi niya pa kaya magsarili na para makakuha ng oxygen. So, galing sa nanay, transfer ipapatawid doon sa placenta papunta doon sa fetus. So, kung meron ka pong mga abnormalities sa placenta at saka yung cord anomalies, may problema yung umbilical cord ng fetus, isa rin pong sanhi yun. Saka po kung may mga pagdurugo nung buntis ka, isa rin po yung dahilan. Tapos po kung may mga fetal cerebral hemorrhage, yung mga pagdurugo ng utak niya dahil sa trauma nung nanay, na trauma, ibig sabihin na halimbawa na aksidente yung nanay at naapektuhan yung pinagdadalang tao niya, isa rin po yun na magiging sanhi. Tapos ang sumunod naman po ay yung tinatawag na kernicterus. Ito po yung kernicterus na to ay yung sobrang bilirubin. Kung sobra ang ganun niya sa dugo nung baby, maaari pong maapektuhan din yung pinagdadalang tao na fetus. Tapos po yung premature. Yan po. Isa pong sanhi ng cerebral palsy, yung premature yung bata. Yan po ang pinaka-common cause ng pagkakaroon ng bata ng cerebral palsy pag naipanganak na siya. Tapos po yung mga nakukunan, tapos po yung mga metabolic disturbance ng nanay, kung yung nanay halimbawa diabetic, so maaari pong makaapekto rin po yun sa sanggol. Kasi pag diabetic yung nanay, magkakaroon ng excess weight yung baby rin, so kakaroon siya ng problema sa paglabas. So, ganun po yun. Kaya
pag nakikita nyo po, pag nagpapaano kayo check up sa OB-GYN ninyo, pag nagbubuntis kayo, sinusukat nila yung sugar nyo, yung sugar level. So, ganun po yun. Tapos po, yung kung pinanganak naman na yung bata, from birth niya hanggang 4 weeks, ang tawag po doon is perinatal, maaari naman pong maging dahilan ng pagkakaroon ng cerebral palsy, kung yung bata po, matagal ilabas. So, yung prolonged labor. Kasi po, usually, kung unang panganak nyo, talagang matagal yan. Pero kung maabot na po ng mga 18 hours, mga ganyan, pataas, masyado na pong matagal yun at makaka-apekto na yun sa bata. Kaya yung iba po, pag ganun, kaya may daily check-up po kaya may monthly check-up po tayo sa sa ano natin, sa OB-GYN, kasi para namomonitor niya yung yung lagay ng bata. Kasi po kung ganun na feeling na palagay niya, hindi mo mailalabas ng mabilisan yung bata, alam mo, malaki yung bata. So, ang mangyayari po yan, ang tawag po namin yan, CP, cerebral palsy. Kaya may papayo ko po sa mga may planong magbuntis at sa mga nagbubuntis na, lagi niyo pong ugaliin na regular na magpa-check up sa inyong OB-GYN. Monthly po ang check up niyan hanggang sa makapanganak kayo para naobserbahan niya yung bata at natuturuan niya kayo ng mga dapat gawin. Kasi po, meron din mga medication na pinagbabawal. Kasi po, di ba po, ang buntis, hindi basta-basta umiinom ng kung ano-anong gamot. Kailangan kung magkasakit ka na may nagdadalang tao ka, kumonsulta ka sa doktor. Hindi yung magsi-self-prescribe ka na inom ka na lang ng gamot. Maaaring maka-apekto yun sa yung tao sa sinapupunan mo. At saka po yung paninigarilyo, kung naninigarilyo ka, toxic din po yun. So, toxemia, isa po yung dahilan. Tapos wag ka po talagang magkaka-infection, lalo na during the first trimester. So lalo na yung mga chicken, yung mga smallpox, chickenpox, yung mga measles, yung tigdas. So yan po, malaking factor yan, delikado sa bata. Usually po yan talagang mataas ang chance na magkaroon ng baby ng gano'n. Dinadiagnose po yan, hindi po yan nadadiagnose agad kasi na paglabas ng baby, masasabi na, may CP to. So, kailangan ng masusing pagsusuri ng doktor. Andyan yung gumagamit sila ng EEG, yung electroencephalogram. Hindi ECG po, EEG.
So, electroencephalogram, yung brainwaves ng utak, tapos mga resonance imaging ng utak, tapos po yung history, lalo na yung history ng pagbubuntis nyo, yan po, inaalam po yan ng mga doktor. So, kaya hindi po agad-agad yan na-diagnose. Kasi po, usually, ang pinaka-diagnosis dyan na tinitingnan ng doktor ay yung developmental milestone. Pwede nyo naman makita yan sa para magkaroon kayo ng idea sa makikita nyo na yan kasi ang internet ngayon, andyan ang mga information, nakalantad na. So, ginagawa po dyan, mga doktor, kabisado na yan. Kahit di sila nakatingin sa developmental milestone, kabisado na yan, lalo na yung mga developmental pediatrician, kabisado nila yan. So, pag may nakita sila doon na hindi pa kayang gawin ng bata, na dapat at that age kaya na yan ng bata, magduda na kayo. So, pa-check up nyo na. So, mas maganda kung matitingnan nyo rin yung developmental milestone. Pero wag maging bookish na talagang doon kayo uy, kakabahan kayo. Yung anak ko, ganito na ang edad pero hindi pa niya to kaya. Medyo siguro konting delay pa. Pero kung masyado ng malaki ang agwat nung time na dapat nagagawa niya na yun, magduda na kayo. So, maring may developmental delay yung bata or meron cerebral palsy. Saka po, ang manifestasyon ng cerebral palsy hindi po pare-parehas. Baka kasi yung iba po sinasabi, bakit yung anak ni ganito may cerebral palsy pero hindi naman ganito yung itsura. Yung anak ni ganon may cerebral palsy, hindi naman ganon yung itsura. Hindi po yan. Marami pong classification ng cerebral palsy. Hindi na po natin iisa-isahin para hindi kayo maguluhan. Pero darating ang panahon, magle-lecture din po ako para sa mga sort of review para sa mga paramedical student. Para review, as a review nila, kumbaga, makatulong para yung mga hindi masyadong nakukuha, makuha. So, sa ngayon, focus lang po tayo dito sa yung mga talagang dapat nating malaman. Ang mga manifestasyon kasi, depende yan kung nasaan parte ng utak yung na-damage. So, kung ang parting na-damage ay banda rito, iba rin po ang manifestation niya kaysa kumpara sa na-damage na banda rito. Kaya po ang mga nagkaroon ng cerebral palsy, hindi po pare-parehas ang manifestasyon. Meron pong makikita kayo dyan, hemiplegic ang tawag, hemiplegia, CP hemiplegia. Ibig sabihin po, yung kalahati ng katawan niya ay may paralisado. Yung parang sa stroke po, yung nakikita niyo parang gano'n. Meron naman po din yung tinatawag namin na paraplegia. So, mas affected lang yung mga paa niya kaysa sa kamay. Yun po. Meron po tinatawag din kaming quadriplegia. Yung quadriplegic po, ito po yung may pinaka poor prognosis. Kung pag sinabing poor prognosis, ito po yung mga mahirap ma-achieve yung goal para maisaayos yung bata. So, lalo na po yung mga quadriplegic po, usually po yan merong mental retardation din nakasama. So, hindi lang sa katawan ang nagmamanifest, pwede rin may pagka-loss magkaroon ng problema sa vision, sa hearing. Yan po, marami po, iba-iba pong klase. Kaya po kung sakasakaling magkaroon kayo ng problemang ganito, na wag naman sana, mabigyan po natin ng tamang atensyon ang bata. Kasi po hindi po lahat ng CP ay walang nangyayari or hindi gumagaling. Hindi talaga siya gumagaling, pero maaari pa rin siya mabuhay ng normal. Meron nga pong mga sikat na tao dyan na may CP sila pero naging popular pa rin sila at naging okay pa rin naman sila sa career nila. Kaya pag ginagamot kasi ang CP, teamwork po yan. Hindi lang po doktor o isang espesyalista ang kailangang magbigay ng atensyon sa kanya. Teamwork po yan. Andyan po yung pediatrician niya, yung neurologist niya, yung physical therapist niya, yung occupational therapist niya, yung speech therapist niya.
Kasi maaari rin po magka-problema sa sa pagsasalita dahil po rin sa mga muscle at yung dahil na rin nga sa brain na nagkonektado na sa ating pagsasalita. Tapos po yung otolaryngologist niya, yung otolaryngologist, yung po yung ENT. Tapos po yung ophthalmologist kasi po kung may problema sa paningin, yan po. Tsaka po yung mga orthopedic kasi po kung may mga deformities na sa buto dahil nga sa muscle imbalance, yung naninigas yung muscle, nagkakaroon ng mga muscle imbalance. So, halimbawa kung lagi nakaganto, nagkakaroon na ng deformities, minsan kinokorek yan ng mga orthopedic, mga inooperahan yan. Kaya